Saan ka nga ba dapat mag-focus? Product-based o service-based? Tapusin mo tong video na to at i-explain ko sa inyo kung ano nga ba ang nababagay sa inyo na dapat dun kayo magpo-focus sa ating mga negosyong printing services. Kung ngayon pa lang tayong nagkita, ako nga pala si Marqueo Mesa, isa akong entrepreneur na merong negosyong printing services na katulad mo. Nung nagsisimula ako ng printing business, ang mga services or product na alam ko noon, mga basic lamang, mga simple, yung madaling gawin. Tsaka hindi ko pa alam kung ano ba talaga yung mga produkto o services na dapat kong pagtuunan ng pansin yung nagsisimula pa lang ako. Dahil nga, maraming services ang printing business. So lahat ng mga services na nung nagsisimula pa lang ako, yung mga kaya kong gawin ng mga araw na yun, ay ginawa ko lahat. Nanonood ako sa mga YouTube tutorial kung paano to gawin. Yung mga basic lang na nakikita sa market or sa mga services na mga printing. Dahil dito na sobrang dami na gumagawa ng mga ganong services na madaling gayahin dahil na napakadaling ang gawin, ay mahirap na itong ibenta or pababaan na ng presyo. So habang nilalakbay ko ang aking negosyong printing business, meron palang dapat talaga tayo kung saan tayo dapat magpo-focus. Dahil nga nakita ko kung saan talaga ako makapag-generate ng malaking kita o malaking profit, ay dito ako bumase sa aking discovery na kung saan nag-focus ako sa services. Dahil nga, nakatuon na ang attention sa pagmamarket or nalaman ko na kung ano nga ba or sino nga ba yung mga target customer or client na kailangan kong serbisyuhan sa pamamagitan ng aking negosyong printing services, which is yung mga corporate or mga company at mga businesses. Dahil dito, natuklasan ko na kung ano nga ba talaga yung magaan para sa akin at magbibigay rin sa akin na malaking kita ay na long run ay mapapadali na yung proseso ko kung paano ko mapapalago o mapapalaki ang aking negosyo. So ngayon, may i-explain ako sa inyo kung ano nga ba ang pinagkaiba ng product-based or service-based na based sa aking nadiskubre or mga nakikita sa mga kapwa ko printing business. Una ay ang product-based. Para sa akin, ang product-based, focus in one product. Ibig sabihin, merong mga printing services na nagpo-focus lang sa isang produkto na sa tingin nila at madali nilang maibenta ito. Sana pili nilang target market or target client na marami namang bumibili. Ang kagandahan nga lang kapag isang produkto lang ang inyong binibenta, napakadali lang ng takbo ng negosyo, madali ang cash flow dahil yun at yun lang ang ginagawa at hindi mahihirapan sino yung magmamarket, sino yung magbebenta dahil iisa lang ang produkto na doon sila nakapokus. Isa pang advantage pagkakaroon ng focus sa isang product base ay napakadali na lang ibenta sa mga platform, napaka-basic lang na kaya nitong gawing automation yung inyong negosyo na kahit hindi tumatakbo or sa pamamagitan lang ng mga platform automation ay napakadali na lang mag-generate or tumakbo yung inyong negosyo. Sa panahon kasi ngayon napakadali na ng proseso kapag hindi ganun kadami yung mga produkto or mga services na ino-offer natin dahil marami ng mga paraan para padali yung transaction pagdating sa payment, sa pag-deliver, kung paano bumili, napakadali na lang na kahit hindi ka nag-aalok or di mahihirapang mag-repeat order or order ulit yung mga customer natin dahil napakarami ng mga platform na lumalabas na sa tingin nila ay napaka-basic na lang. Kumbaga, naghihintay na sila kung merong papasok na benta, tsaka nila gagawin. Ang kagandahan dito, kapag nakapokus ka sa isang product base, ay lessen yung inventory mo. Ulit yung inventory mo, napakadali lang ng inventory, hindi ganun karami, hindi ka mahihirapan kung paano bilangin lahat ng mga kailangan, tapos pwede mo siyang ipasok sa isang automation inventory na kung saan makikita mo dito kung ilan na lang yung kailangan mong i-order sa inyong mga supplier, no? Dahil hindi ka mahihirapan mag-inventory, hindi ka mahihirapan mag-compute kung magkano yung mga pumapasok na kita sa inyong negosyo dahil napaka-konti lang ng mga produkto at services na inyong mga ino-offer sa inyong mga target market na customer or client. Sa product base, magiging disadvantage kapag nag-focus lang sa isang services or product, no? May possible na meron kang kakompetensya na parehas ng produkto o serbisyo mo or possible na magkamali ka lang ng pag-market or sales natin dyan ay posibleng bumagsak to dahil yun at yun lang yung produkto na inyong binibenta. Pero kailangan pa rin talaga ng magandang diskarte, kailangan ng consistent doon para patuloy pa rin na tumatakbo or maganda yung sistema ng ating mga negosyo. May pa rin nagsasuccessful pagdating sa ganyan. So, pangalawa, service base. Sa service base kasi, doon ka magpo-focus kung ano ba yung mga kailangan ng kliyente mo. Kailangan i-provide mo kung ano ba yung mga services
or mga product na kakailanganin ng inyong mga kliyente or customer para maibigay mo sa kanila. Medyo komplikado talaga to na talagang ibibigay mo talaga pagdating sa ganitong klaseng sistema na talagang magkakaroon ka ng paraan kung paano mo to ibibigay sa kanila. Kapag na-focus tayo sa services, no, sa ating printing business, ay talagang hahanapin mo talaga na kahit wala ka sa inyong tinatakbong negosyo ngayon, kahit wala kang hawak na materyales or equipment, ay kailangan mo mahanap or dun sa mga kakilala or mga trusted mong supplier na nasa tingin mo na kaya nilang i-provide yung mga pangangailangan ng inyong mga customer. Titignan mo rin talaga kung may kikitain ka dito kahit na maliit lang or minsan nga wala pa. Basta lang maibigay mo sa inyong mga customer or client nyo yung mga pangangailangan nila para maibigay lang yung mga hinihingi nila para hindi sila mahirapan sa paghahanap na malaki rin maitutulong sa kanila na ma-less yung oras nila sa paghahanap ng kanilang mga services na hinahanap. At least sa discarding yon, natulungan mo yung customer mo na mahanap yung pangangailangan nila. Although meron din naman na sa inyo kung saan ka nakafocus or sa services na meron ka na kayang provide, at least okay na rin yung ganong kita. Kasi ang kaganda lang naman doon, natulungan mo yung mga customer mo. No? Yun yung para sa akin. Tapos, ang kagandahan pa dito sa service base ay talagang tatakbo talaga yung pagiging creative mind natin. No? Kasi may possible talaga na kapag may mga hinihingi yung mga client natin na sa tingin natin na hindi natin nagagawa or hindi pa natin nagagawa, tayo yung mag-iisip kung paano natin mabubuo yung ganong sistema or klase ng produkto na hinahanap ng ating mga customer or client ay parang sa tingin natin sa umpisa ay napakahirap gawin. Gumagawa tayo ng paraan kung paano magiging posible ang imposible. Ganon ang tumatakbo ang pag-iisip ng mga negosyong printing business pag nakabase ang kanilang mga negosyo sa mga services. Alam mo ba, sa umpisa, talagang hindi mo pa alam kung ano nga ba yung mga services or mga product na dapat mong mag-focus. Hindi mo pa alam sa umpisa kasi napakarami at kung ano nga ba talaga yung magbibigay sa iyo ng malaking kita. Kapag nagsisimula talaga ng printing business, talagang iniisip mo pa kung ano pa yung mga basic or mga madaling gawin na mga services or product na pwede mong i-market sa inyong mga customer. Isa pa, talagang hindi pa natin alam kung sino nga ba talaga yung mga target market natin ng mga client, kung saan mga ba tayo mag-focus sa kanila. Kasi napakaraming mga kliyente na nangangailangan ng mga printing services na maraming klase. Kailangan mo lang talaga mag-focus kung saan nga ba talaga tayo kailangan, saan nga ba natin maramdaman kung sino nga ba talaga yung mga customer or mga client natin na gusto natin talagang serbisyuhan. Wag lang magulo yung isip mo na paiba-iba yung desisyon na ginagawa mo na hindi mo na malaman. Basta lang kuha lang ng mga benta sa inyong mga negosyo na sobrang daming kinukuha mo na hindi ka na mapakali kung sino nga ba at ano nga ba yung gagawin mo or sisimulan mo na halos lahat ng mga customer at mga services ay kinuha mo na or ginawa mo na sa inyong mga negosyo. Napakahirap para sa akin napakahirap na kunin lahat yung ganong sistema ng pagdating sa printing business kasi hindi naman talaga natin kaya gawin na kahit sabihin natin malalaking kumpanya na nakikita ko o nakikilala ko na hindi talaga nila kayang ibigay lahat ng mga serbisyo ng mga kliyente nila kasi napakalawak, napakalaki ng negosyong printing business. Hintayin mo lang yung pagkakataon kasi napakahaba ng proseso bago natin malaman kung ano nga ba talaga, kung saan nga ba talaga tayo magpo-focus sa mga services ba o sa mga product ba. Basta mararamdaman mo lang din sa inyong mga sarili habang pinatakbo nyo yung inyong negosyong printing services na makikita nyo na palagi yung ginagawa or sila palagi yung magiging customer nyo o ito nga ba yung magbibigay sa atin ng malaking benta sa hinaharap, no? Kasi kung saan nga ba talaga tayo yung magaan yung loob pag nakikita natin yung mga customer natin na nabibigay natin ng maayos at maganda yung mga product at services na kanilang hinahanap. Mafi-figure out mo rin yan kung ano nga ba yung mga product o services na magbibigay rin sa inyo ng malaking benta or malaking profit na posibleng ito nga talaga yung hinahanap mo na kung saan ka talaga magpo-focus. Ako bilang isang negosyante, no, hindi pa naman napakalayo ng aking darating sa aking negosyong printing services. Pero nitong mga ilang nakaraang taon, nalaman ko na kung saan nga ba talaga ako magpo-focus. Hinanap ko talaga, inisip ko talaga, binalikan ko yung mga dati kong
mga nakaraan kung saan nga ba talaga ako magpo-focus na customer or mga client at saan nga ba akong magpo-focus sa aking mga product at mga services. Tsaka pala, kung wala ka pang community ng salihan na magkakaroon ng community ng mga printing business owner na nagtutulungan at nagbibigay ng mga payo or gusto nyo mag-alap ng katanungan sa inyong mga problema sa inyong negosyong printing services, ay pwede kayong sumali sa aking community na negosyanteng printing business. Dito sa loob ng ating community ay pwede kayong mag-post at magtanong at mag-share ng mga inyong mga naranasan sa inyong negosyong printing business. Tsaka pala, meron din pala ako sa inyong iaalok na libro na baka sakali na ngayong taon ay ma-release ko at magawa ko para makapag-avail na rin kayo kung sakaling matapos ko ngayong taon. No? Kung nagustuhan mo pala tong video na to, please pa-subscribe na lang sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa lahat ng mga content na ilalabas ko about sa printing business. Uli, maraming salamat sa pagtapos ng video na to. Think big, start small. Lagi niyo lang tatandaan ng lahat ng mga negosyanteng nakikita nyo ngayon ay nagsimula rin kung anong meron ka ngayon. Alright, let's go! Hanggang sa muli, paalam!